Isang mapagpala at magandang araw po sa ating lahat, mga kababayan ko at mga taga-Batang Maynila. Ito na ulit mga kababayan, no? Ang flag raising ceremony na laging inaabangan ng marami tuwing umaga. So kung mapapansin niyo, talagang napakarami hong vlogger, no? Talagang yan yung isa sa mga nakakatulong kay Mayor Isko na makatulong para malaman yung mga issue ng Maynila. Ito po nga mga vlogger na nagko-cover kay Mayor Isko. At yun nga, nakakatuwa, nakakamiss dahil isa tayo dyan na nagsimula noon hanggang ngayon ay sumusuporta tayo kay Mayor Isko. Sa iyo yung nakakamiss po, no? Talagang yung mga vlogger na sumusuporta at sinusuportahan din po yan ni Mayor Isko. So makikita nyo dito talagang dinudumog at hindi mapigilan ng mga tao na talagang gustong lumapit, no, kay Mayor Isko, makapagpa-picture at makapagpa-selfie. So gustong pagbigyan man lahat ni Mayor Isko, pero syempre napakadami niyan at marami siyang kailangang asikasuhin pa, no. Time is gold para kay Mayor Isko. Bawat oras ay kailangan niyang gugulin sa pagtatrabaho. Pero yun nga, kahit paano ay pinagbibigyan ni Mayor Isko yung mga tao, no? Ayan. So ganyan kamahal ng mga tao si Mayor Isko. Tsaka iba yung aura kapag kasi Yorme yung nandito at nagpa-flag raising ceremony. Napakasaya, napakaaliwalas, no? Talagang sobrang good vibes lang ng paligid kapag kasi Yorme talagang inaabangan po ng mga taong bahay niyan. Kahit yung mga naglalakad rito, mga estudyante, talagang napapatigil kapag nandito si Yorme sa mismong kartilya ng Katipunan. Every morning yan ng Lunes, flag raising ceremony. So mapapansin nyo rin dito ay nagkaroon siya ng photo ops para sa mga kapulisan po, no, dito sa kartilya ng Katipunan. Ayan. So isa rin po to sa kanyang mga nalinis na ayos na lugar at talagang binigyan dangal ang kartilya ng Katipunan. Siyan. So talagang malaki po ang naging ambag ni Yorme talagang dito sa Maynila. Talagang isa siya sa nakapagpabago, nakapagbigay ng dangal, ng kalinisan, tinanggal ang mga dugyot. Dito sa lugar na to, napakaraming ginto po dito noon. Kung hindi ako nagkakamali, isa ito sa mga una niyang nilinis, no, kasi marami daw ditong taytay. Alam niyo na kung ano pong ibig sabihin noon, mga ginto na nakakakalat dito sa kartilya ng Katipunan. Isa rin ako sa mga nakasaksi kung gaano kadugyot ang lugar na ito, dahil ito po ay punong-puno ng mga nagtitinda noon at ni isang halaman, halos wala ka nang makikita rito. Nakakalbo na yung mga lupa, nagkalat, no, sa paligid yung mga usok ng mga nilulutong pagkain, mga inihaw. So nasaksihan ko po ang lugar na to at ngayon ay nakikita natin na maayos, no, malinis at nagkaroon pa nga dito ng fountain na kung saan ay pwede po nating masilayan yan tuwing gabi at nagkakaroon ng musical sound dito. So yan, makikita naman po natin ngayon dito ay ito po mga nasa likod niya. Ito po yung mga tao na nasa likod at kasama niya nitong kampanya. So nagkaroon po sila ng photo ops ngayon dito. So nakakatuwa, no, kasi ang saya-saya talaga ng good vibes po dito sa kartilya kapag every time na lumalabas si Yorme Isko. Talagang gustong-gusto ng bawat isa makapagpa-picture, makapagpa-selfie. Nakita din natin si Chief Cesar Chavez, no. Ayan. So kung matatandaan po, yan yung talagang laging kasama ni Yorme noon pa. At ngayon ay nagbabalik po siya dito sa Manila City Hall. Ayan mga kababayan, so maraming salamat po sa inyong pagsama, sa inyong pagsubaybay. Maraming salamat po and God bless po sa ating lahat mga kababayan at mga taga-Batang Maynila. Maraming salamat po. Asahan niyo po ang pagbibigay natin ng impormasyon sa mga ginagawang proyekto na nag-iisang Mayor Isko Moreno Dumagosa dito sa lungsod ng Maynila. Maraming salamat po and Manila, God first. Thank you po. Hinahataw ng empleyado ng utang sa pag-ibig ng 600,000 yung kanyang anak. Ang hinihingi na City Hall 500,000. I'm telling you straight. Marami kayong pinaiyak. Gusto ko bangon natin ang puri natin. This is your chance. Do it with me. Let's do this not for me, but for the people of Manila. They deserve
better things from their government. At mag-iingat kayo. Sanay akong bumibisita hanggang madaling araw. Magkape na kayo. Totoo po. Gusto ko first natin to, nilalatag ko na kagad yung mga gagawin natin sa mga susunod. Kikilalanin natin na magaling. Ang nangabuso naman, papanagutin mo. Kaya po sa inyo, mga kapwa ko empleyado, help me. Help me. Even the city council, yung nababalitaan ninyo nung araw, na siksik-lig-lig ang mga konsihal, no. I will not tolerate that. They know it already. Nakiusap na ako sa kanila. Sa mga GEO na nandito, kinakabahan. Yung mga GEO, kinakabahan. Huwag na kayong kabahan. Kung kayo ay talagang pumapasok sa opisina, kung kayo ay talagang nandoon sa opisinang yon, i-renew kayo ng lungsod ng Maynila. Sabihin nyo na yan sa kapatid nyo, kaanak nyo. Ang hindi ko i-renew yung JO, yung nag-house to house na JO. Pero mo, ikaw papasok sa trabaho, sasabak sa bagyo, baha, and so on and so forth. Yung kasama mong JO, nakahilata, may 15, may 14. I mean, that's unfair. So, while it is true that we are going to cost cut, but we are going to cost cut efficiently. Hindi whimsical, hindi capriccio. Kaya, yung katulad ng binulong sa akin, maswerte itong mga nakabanda. May 22 kayo, sabi mo? Sabihin mo sa kanila, effective July 1. Kaya pala mahina yung musika kanina. Kulang-kulang na. Nakakaawa naman. Hindi, kumanatag kayo. Walang politika rito. Warm bodies, functioning, being utilized by the city and your offices. You tell them, your department head will know this later on. Pero gusto ko na kayo na, sa bibig ko na mismo ninyo marinig. Papasukin nyo sila, kasama sila ulit sa pamahalaang lungsod ng Maynila. So that you'll have this kind of peace of mind and certainty. So muli sa inyong lahat, handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Handa na. Ngayon, magbobotohan tayo. Mag-election tayo. Taasan ng kamay so that you will know. And we will know what the majority wants or what is more beneficial to the greatest number, or in this case, city employees of the City of Manila. May concern sa akin. Sabi, ano ba, 8 to 5 o 7 to 4? O, teka lang. Hindi po ito sabayang bigkas. This time, tutuldukan natin to. I will hear you. I will listen to you. And I will follow your decision. Taas ang kamay. 8 to 5. Tandaan ninyo ha, pag-isipan nyo maigi. This is it. Taas ang kamay na gustong 7 to 4. Sige na. Okay. Okay. Oh. Bigyan ng
naman natin ang chance yung bandang wakali. Taas ang kamay ng gusto 8 to 5. Ang tawag dyan, o yan ang resulta nung nakaraang halalan. Mudslide. We are 7. Yeah, 74 na tayo lahat. Remember, it is your will, 74 na tayo. it is your request, Narinig mo? it is your voice. Now you have a city government who listens to you. Narinig mo? Okay? So 7 to 4. Oy, mga department head saka bureau, walang 7 to 4 sa akin. Ha? Broken hours po kami. Sa totoo lang, oh. Siguro nakaka 30 hours pa lang ako na total na tulog since Monday. But that's the least of your problem. So, 7 to 4. We're okay? 74 na lahat. I love you. Okay. Ulitin ko ha. Makinig ka, sabi niyo. Huwag kayong mahihiyang magpapromote kasi wala kayong kakilala. Please. Huwag. I love you daw to all, sabi niyo. If you feel that you deserve it and you're due and it is may merit, you have a city government who can see these things. Okay? Maliwanag ba? Oh, that's it for today. Mag-iingat kayo. Ayun na, malapit na. Kailangan ko kayo